So, magandang araw mga tropa. Welcome back to my YouTube channel, RE Glass. Meron na tayong gagawin panibagong vlog ngayon mga tropa. Ito may kinalaman sa ating frameless shower enclosure. So, papakita natin dito ano ba yung mga ginamit na fittings, ano ba yung hahandain para makagawa kayo ng frameless shower enclosure. So, papakita rin natin dito ano ba yung mga clearances, ano ba yung ipe-prepared para kayo makapatempered ng glass kasi kasama yan dito shower enclosure, ano bang size ng glass na ginamit, ito ba tempered o hindi. So, yan ang itatagal natin. So, kung hinahati mo ganitong topic at tropa, ito'y saktong-sakto sa inyo. Inahin niya kayo ulit na Papa B na samahan sa ating vlog ngayon para may makakuha din kayong idea paano bang prepare ng ating materials, accessories, pag-prepare ng drawing, so everything para makagawa kayo ng frameless shower enclosure. Ito design natin ito ay dalawang panel, yung isa operable swing, yung isa naman fix. Kada ba kayo katropa? Dating gawin katropa, kumuha kayo ng papel, panulat, at para maisulat nyo kung ano ba talaga yung mga kailangan nating materials. Pero bagat naman proceed katropa, kung bago na kayo sa aking channel ngayon, at kung ngayon lang kayo nagawin sa aking channel, huwag nyo naman kalimutang mag-like, share, at subscribe. At kung makita nyo dyan yung ating bell button, ano ba, pakipindot na yan kaagad dyan para sa mga susunod nating update. Isa kayo sa maunang matunotify at makakapanood na fresh ng ating vlog. So, handa na kayo ba? Let's go! So, dito muna tayo sa handle katropa. Yung kadalasan kasi, ginagamit natin ay dalawang handle, ay parang dalawang position. Isang mahaba, size, isang maiksi. So, bakit ganito yung dinesign natin? Okay? Ito kasing mahaba, kadalasan ito nasa labas ng shower enclosure bago ka pumasok. Kasi ito, dalawang purpose yan. Handle na, pwede nyo lagyan ito ng towel para hindi mabasa yung towel natin sa labas. Same time, ito naman handle dun sa loob. 3/4 din yung katropa. Ang size nito pala ay 3/4 diameter. Yan. So, meron itong 1 inch diameter pero medyo malaki na masyado, bulky na. Yan. So, yung shower is 3/4 din yung katropa. Ito yung shower handle kung tawagin. Okay. Next, dito tayo sa shower hinges. So, may papakita natin dito dalawang shower hinges. Yan. Ito kasi kung tawagin glass to glass. 3/4 yan. Yan. May papakita natin dalawang klase itong finish. 3/4 mirror finish. Yan. Pakita natin. Lagyan natin baka kasi magasgas. Gagamitin pa natin ito sa project natin. Sinabing glass to glass, yan. Itong may para mahinges, ito yung pinakang. Ito yung doon sa pintuan, operable. Ito sa fix. Kaya kung tawag ito glass to glass, ito glass doon sa fix. Reference ito naman doon sa pintuan. Okay? Mayroon isang klase pa tayo, wall to glass naman. Ibig sabihin, nakakabit sa wall tapos sa glass. Ito naman size niya. Yan. 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 Ito yung nakakabit sa wall. Yan. Ito naman chrome finish, pero mirror finish pa rin siya. Yan, finish ito. Yan. Inaalis yan dyan para maipit na doon sa glass. Okay, shower hinges, wall to glass. Ito naman, shower hinges, glass to glass. Okay? Yan yung pangalawang main pa natin, main accessories. So, dako naman tayo doon sa mga fittings natin, doon sa fix. So, dito naman tayo sa ating mga fittings, kung saan ito yung pinakang glass holder kung tawagin. Iba-ibang type din kasi yung glass holder natin, ito yung kinakabit doon sa fix glass holder kung tawagin. Yan. So, simula tayo dito sa nakadiretso lang. Yan. Parang nakayo lang siya. Yan. 3/4 yan. Yun. Pa natin. Uy, nakita pa yung mukha ko. 3/4. So, mirror finish siya. Stainless. Yan yung itsura. Yan. Pag tinanggal mo, ito na yung loob. Stainless na yan, pero hindi lang mirror finish kasi sa loob naman yan. Pero 3/4 din yan. Yung takip niya. May butas siya. Pag kinukuha yan kasi dito. Mula dito sa edge niyan, ito. Hanggang sa sentro niyan. Yan, tutok na ito. Mula dito, yan, hanggang sentro niyan. Yan yung clearance ng butas sa salamin. Ito naman yung takip. Yan, dito tinotornilyo. Yan. Ito yung takip na pag okay. Mayroon din siyang cover, plastic cover. Yan.
Ito yung pantornilyo. Ito palang sukat nito ay 8x1. Stainless din yan. Common, kasama na to down sa pag-purchase ng holder. Minsan may hindi kasama, mag-prepare na lang kayo ng 8x1 stainless. Kailangan stainless para hindi ka nawangin. Okay? Iyan yung wall to glass or flooring to glass. Yan. So next, ito naman yung glass holder pa rin to. Itong sunod natin. Pero ito naman ay nasa 130 degrees. Ibig sabihin, naka-diretso yung glass mo, parang ganon. Diretso pa ganon. Diretso, ganon. Ito yung glass mo, parang naka-ganon yung glass mo. Ayan. Tapos naka-tiko, naka-130. Kung tawag yan, 130. Ayan. Tapos ganon. So ito naman kailangan natin gawin. Ayan. So kailangan isukatin nyo rin yan. May difference dimension din yan. Kailangan i-actualin kung saan nyo ipupusto yung glass. Ito ba yung diretso o ito yung diretso? So magkakaiba yan. So meron tayo dito 90 degrees, naka-L siya. Ito naman ang kuha naman ito, yan. Ito. Dalawang function kasi ito, pwede itong glass to glass or wall to glass, naka-L. Pwedeng ito naka-tornilyo. Ayan, parang ito, alisin mo yan isa, parang ganito. Para maka-wall, kuha na, kabit na doon sa wall. Okay, ito naman, ito yung glass holder. Para naka-L, yan. Para nagkagaroon siya, oh. Yan. Listen to. Okay, o dalawang klase lang yan. Tingnan natin. Parehas lang. O, 3 o 4 din yan, mirror finish. Yan. So, may itong isa, 90 degrees, glass to glass or wall to glass. Ito naman, glass to glass na 130 degrees. Ito naman, wall to glass or floor to glass. Naka-diretso lang yan. Straight lang yung kapit niya. Pwedeng sa wall, kagano'n sa wall, pwedeng sa flooring. Yan, dalawa. Okay? Yan yung mga kailangan i-prepare, depende dun sa function. Accessories. Pero kung diretsuhan lang yung natin, diretsuhan lang yung walang degrees, ang kailangan natin ito, glass holder, itong type, itong handle, plus itong ganitong type, wall to glass. Yan. So, tato, 1, 2, and 3. Okay. Next tayo, baka tayo magkalimutan ng katropa. Ito pala yung glass, pakita lang natin. Ang ginamit natin ay 10mm, kailangan 10mm. Ganito kakapal, pakita lang natin yung kapal ng 10mm. Yan. Patayin natin kung kaya tumayo. Yan. Ito yung kapal ng 10mm. Kuha lang tayo maliit. So, sa akin kasi mandatory pag shower enclosure frameless, tempered talaga. So, pag ayaw ipa-tempered ng client, nagre-refuse akong gawin. Ayaw talaga ako. So, for safety kasi yan, frameless. Yan, ito yung glass natin. So, dumako naman tayo dun sa ating shower frame. Dahil yung mga may fittings kasi, meron niya ng mga gap. So ito yung lalo na doon sa glass to glass sa pagitan ng fix saka door, yung swing door. Same time doon sa hinges. So meron appropriate yan na kung tawagin namin shower trim or shower stopper. Yan. So maraming design, kanya-kanyang function. Yan. Simula tayo dito sa ito. Ito muna. Ay ganoon natin para magkasama to. Yan. Yan. Okay? Ito kasing, itong shower trim na to, mapit na parang nakati. Yun, tinangay na ng hangin. Mahangin kasi rito sa pisto ko. Yan, tingnan natin. Yun. Nakita mo, may gitna palikpik. Yan. Ito ginagamit to sa ilalim ng pintuan. Specific to sa pintuan. Yan. Okay? Ay, kaya pala hinahangin. And then, ito yung doon sa pintuan, sa ilalim, para yung gap ng ilalim ng flooring saka glass door, ito yung magpalikpik. Yan, malambot lang ito. Yan, nababali-bali lang siya. Yan. Okay? Then, doon naman sa pagitan ng pick saka pintuan, ito naman, stopper, pagdiretsuhan. No? Linalagay ito doon sa glass para nakalagay ito doon. No? Kung ito yung glass, yan, ito yung glass, nakaganon yan dyan. Yan. Yan. Kung ito yung glass, ilalagay yan dyan para stopper. Okay? Kaya nakailo siya L-type. So, pero doon sa kuha natin, doon sa
glass to wall to glass naman, doon sa may pintuan, doon sa may hinges, dalawang type linalagay namin dyan, tabi na, yan. Isang bubbles, kung tawagin yung bubble, isang maliit, small, tingnan mo yung ang cute ng bilog, yan. Kung masikip kasi yung masikip yung clearance ng hinges, ito linalagay natin, yan, maliit. Pero kung malaki yung gap, ito naman, bubble, buo, parang half moon, yan, yan, okay mo. So, choices natin. Yan, may dalawang option. Yan. Okay. Yan. Ito. At saka ito. Yan. So, yan yung kailangan natin pag nagkakabit tayo ng shower enclosure para doon siya shower trim natin or water stopper. Minsan tinatawag na stopper yan. 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 Dalawa. So, ito yung pang gasagap. Ito yung glass. Ito naman yung mga hinges. Ito yung fittings natin. Ito yung handle. Yan. So, huwag ninyong kalimutan katropa. Kailangan talaga natin ng sealant. Ito sealant, sinisilat doon sa mga picks. Huwag yung sealant yung pintuan hindi gagalaw yan. Yan. So, ito lang talaga prepared namin na brand. So, any brand naman pwede. Pero ito kasi madaling pure at saka matibay yung kapit talaga. Proven na namin. So, ginagamit namin clear sealant. Yun. Kasi doon yan sa peaks, yung pagitan ng wall. Kasi may clearance yan mga 1/4 or 1/8. Depende doon sa finish ng flooring. Ito yung magsisilant. Yan. Same time, kung na-prepare nyo na yan, na-prepare na kayo yan, remind ko lang katropa, no? Kailangan pala bago kayo magpa-tempered, be sure na nasa inyo na yung fittings. Huwag kayo magpapa-tempered na wala kayong fittings. Kung hindi, baka mamali. Dumating na fittings yun, iba yung butas. Yan. Yung kaltas, di ba? Yan. So, bukod dito sa mga fittings, para makabuo tayo ng shower enclosure, may piniprepare tayo drawing. So, yung drawing naman para makapatimpered kayo. Based kasi sa mga nagtitimper doon sa tempering plant, pinapantimperan, kailangan nyo mag-provide ng drawing doon sa glass. Kasi doon makita yung clearance, yung sukat, yung mga ating mga kailangan i-less. Yan. So, yan. Nakita nyo yan ating magalaw lang kasi mahangin. Kailan tayo nagpuan, mahangin naman. Yeah. Dito tayo sa drawing katropa. Important itong drawing kasi kung magpe-prepare kayo ng glass, so kailangan natin may submit tayo ng drawing para doon sa tempering plant. So, pasilip lang natin dito. Ito yung actual kong pinatempered, actual na sinubmit ko sa client. So, biglang ko lang idea kung paano gawa. So, hindi naman ibig sabihin na kopyahin nyo to. At least makakuha ng idea. So, yung mga clearances, ito yung proven na marami na kami ikabit based doon sa mga clearance namin. Simulan natin dito sa pintuan. Lapitan pa natin kung kayang ilapit. Yan. Okay. Meron lang ako ibibigay sa yung tip katropa. Yung standard kasi ng kuha natin, ng width natin ng pintuan ay 2 feet or 24 inches. Pero based doon sa ating para hindi tayo ma-charge ng mahal, so kailangan natin ditang konti. Ayan, kaya ginawa natin 23.78 ang dahilan kasi niyan para pag nag-finish kasi, pag kailangan mong kunin yung 24 inches talaga, no-oversize nila para ma-attempt nila yung 24 na eksakto. So, napakamahal yan kasi mag-charge tayo, hindi lang 24. Next. Yan. So, kailangan natin i-reduce konti. 23.78. Okay. So, pero ang clearance natin, doon sa kaltas natin, makita mo, ito yung standard ko lang, simula dito sa kanto ng glass, hanggang doon sa ibaba, sa ilalim, 4 inches. Same yan dito, 4 inches din. Okay? Ito naman butas ng handle, simula dito sa tabi ng glass, yan, hanggang dito sa sentro ng glass mo, mapansin mo 4 inches. Yung standard na natin yan. Yan. Ito tayo sa eksaktuhan lang. Yan, hindi mo.
Pwede mo gawin yan 5, 6, or 2. Depende sa'yo. Pero sa amin kasi 4 inches lang gigamit namin. Okay? Same time, yung butas niyan, yung tatlong yan, based dun sa handle, 1/2 inches diameter. Ito yung handle natin. Yan. Yung butas niyan, ito. Ayan. 1/2 inch. Yan. Okay? So, mapansin nyo, yung unang butas, simula dito sa ilalim. Pintuan pinag-usapan ng katropa, ito yung pintuan. Swing door. Yan. Ito yung kaltas ng shower hinges. Yan. Dalawa yan. Yan. Ayan. So, dalawa lang? So, kailangan madali kasing airline pag dalawa yung kaltas. Pag tinatlo mo yan, mahirap. Minsan maingay, magkukontrahan. So, pag dalawa, walang kontra. Walang kontrahan sila. Kaya, kadalas, common, mas better dalawa lang. Yan, paliwanag natin. Simula dito naman, yung clearance natin. Simula dyan sa ilalim, sintro ng butas, 100 cm. Pero may makita ka dito, 20, saka 40. Yan. Itong 20 cm saka 40 cm, kailangan mo sukatin yung distansya ng buta, ay yung ng yung tornilyohan ng handle. Yan. Pakita natin, kalapit naman. Simula yan dito, yan, sintro niyan, hanggang sintro dito. Butan dito pa yung salamin. Yan, ay yung handle natin. Yan, sinukat niyan 40 cm. Simula rito. Simula naman dito, yan, pag ganon, hanggang dito, yan, para makabutas. Kaya naman 20. Kaya kung makita mo, yan, 20, saka 40. Okay? So, dako naman tayo doon sa, kuha natin katropa, doon sa ating PIX. Yan, ito. Teka na, yung PIX kasi, makita mo, 4278, yan kasi ay based doon sa mga less na natin. So, mamaya, pagkatapos itong paliwanag natin, pakita na natin kung ano ba, clearance talaga, anong less ng sakto, ng less, para makagawa kayo ng PIX. Ito kasi, itong pintuan, automatic yan, 2278. Yung matitras, less sa 23, yan na, ito na yon, 42. Okay, based dun sa mga sukat. Pero ang kuha natin dito, tingnan mo. Ito, simula dito sa kanto, hanggang dyan, nagkuha tayo 4 inches. Dito kasi, minsan, 4 inches din yan, ginagamit namin. Kaso, minob natin, gawa ng, yan, minsan, may tatamaan, minsan, magkadikit na to masyado. So, minob natin 8. So, malaga, in between ito sa kayan, kabilaan, ito sentro. I-sentro nyo yan. Okay? Pero ito naman, simula dito, hanggang dyan, 4 inches. 4 inches yan dito, katropa dito. 4 inches. Tapos, sentro. Ito kasi ginamit natin, tatlo, gawa ng malapad, 42 inches. Pero kung maiksi, minsan ginagawa lang natin yan, 2. Kung masyado maiksi, 1 lang. Dito lang sa dulo. So, depende doon sa lapad ng glass. Ano? Ayan. Pero nakita mo yung katropa, yung butas niyan, palaging ginagamit ko 3/4. Minsan, may nagagawa niyan 1 na 5/8, pero mas 3/4 kasi mas malaki yung clearance, mas better. Ayan. So, ito. Ano ba yung less ng taas ng taas ng pintuan? So, makita nyo katropa, simulan natin 7, 71, 78. Okay, di ba? Sana 72 yan. Ginawa natin 71, 78 kasi para hindi tayo mapamahal sa pagpapatempered. Ayun, linis natin 1.8. Yung weight na doon sa finish. Okay. Kung gusto nyo 72 pa standard, pwede naman. Then, dito naman, makita nyo, 71.58. So, may list, list natin? 1/4. Yung 1/4 kasi niyan, dito yung matatama sa ilalim nito para hindi sumahid sa flooring. Yan. Okay? So, ano pa yung mga, yan pala. So, itong, nakita mo yan, simula dito hanggang sa butas niyan. Yan. Yan yun doon sa fittings. Yan yung sinabi ko kanina. Kung sukatan natin, 2.6 cm. Ito yan. Yan. 2.6 cm. Ito yan. 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 Simula rito, ilalim hanggang dito sa gitna nito. Yan. Yan na yan. 2.6 cm. Yan. Kaya better pag nagagawa kayong drawing nito, susukatin nyo to.
Simula dito sa ilalim. Yan. Yan, hanggang natin. Mula rito. Yan. Hanggang dito, gitna niyan. Sukatin yan, 2.6. Yan. So, yung clearance pala natin dito, katropa, kadalasan, sa kabuuan ng, ito yung drawing natin, may list na kasi, sa kabuuan ng opening, naglilist tayo ng 3/4 inches. So, ikuha natin dito kasi 3/8. Yan. Itong between ng wall to salamin, 3/8. Okay? Yan. Dito naman sa glass to glass, ito yung gitna. Sa peak, saka sa swing, 1/4 kini-clearance natin dyan. Plus dito, yung fittings kasi, ayan, ang kapal niya ng fittings. Yung glass holder ay 1/8 ito. Yung kapal nito. Ayan. Yung kapal niyan, 1/8. Kaya simula dun sa wall, tapos hanggang sa glass, may gap yan na 1/8. So kung i-overall mo yan, 3/4 less. Sa ilalim naman, dito, nag-list tayo ng 1/4. Kung mapansin mo, yung height nito sa peaks, 71.78. Pero dito, 71.58. So nag-list tayong 1/4. So, kung gawin mo yung 1/8, wala na problema. So manipis lang yung clearance natin. So mayroon naman kayo dyan na water stopper. So walang problema. Mas maganda. Medyo malaki-laki yung clearance mo dyan. Kasi kung hindi even yung flooring, naka-elevate or naka-clive, ang salita nila, minsan yung nagkakaproblema. So mas better. So pwede nyo yung pattern nito, pwede nyo naman kayo ng bala kung at least may guide. Yung iba naman kasi may meron ng pre-fill up, isusulat na lang yung sukat. Isa naman yung iba may AutoCAD, yung high-tech na, meron na sunod na dyan. So basta importante ay makapadala kayo ng drawing para makapabricate tayo ng glass. So, 10mm core glass, katropa. Ito yung drawing, ito yung shower trim. Yan, shower trim. Ito yung shower hinges, ito yung glass, ito yung handle. Ayan. Ito na may iba-ibang glass holder at sealant. Yan ang kailangan i-prepare natin para makagawa tayo ng shower enclosure swing. So maraming salamat, katropa, at sinamahan sa Papa B sa kabuuan ng ating video or ating vlog ngayong araw. Kung meron pa kayong clarification or katanungan sa ating mga ginawang presentation, sa ating ginawang vlog na to, ay paki-comment na lang at paki-message lang sa Papa B para masagot natin. At kung meron kayong karagdagan dito na hindi natin lagay na pyesa, meron pa palang nakalimutan sa Papa B, mga veterans, paki-comment na lang para mailagay natin sa sunod natin topic. Okay? So, sa mga nanood, thank you na marami at huwag nyo makalimutan i-share itong napanood nyo para marami pang makapanood, makakuha din yung idea. So hindi pa kabisado kung paano mag-prepare nitong primary shower enclosure, swing glass shower enclosure. So medyo ingat-ingat lang yung mga nag-prepare nito kasi pag nagkamay tayong sukat or dimension, sigurado uulit tayo. Ibig sabihin, walang take to dito sa pag-prepare ng glass. Kung mali. Yan. Kasi minsan sisikip, minsan maluwag naman. Minsan yung maluwag medyo na gagawa pa ng paraan, pero yung masikip, talagang hindi na kasya. So mas better, accurate, exacto. Yan ang ako natin. So salamat ng marami. At shout out pala sa mga taga-subaybay ng aking YouTube channel, sa mga nag-subscribe. Thank you very much. At yung hindi pa kami nag-subscribe, huwag niyo makalimutan subscribe ang ating YouTube channel, RE Glass. So nag-share, thank you very much sa nag-share. Salamat sa nagtapos hanggang sa kahulihan, tinapos itong ating vlog. Thank you. Please support my YouTube channel and subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye. Thank you for watching. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day.